Please. Ali, wag ganito. Ma'am Monica. Mugto ang matang tumingin ako sa tumatawag sa pangalan ko. Nananaginip po kayo. Tumunghay ako at pawisang iginala ang mata sa paligid. Nasa harap pa rin ako ng aking working desk at nakabukas pa rin hanggang ngayon ang aking laptop. Anong oras na? 5 o'clock na po, nag-iimpis na nga po kami. Napaiyak ako at niyakap ito. Mukhang nagulat pa siya sa ginawa ko pero sa huli, hinagod niya rin ang likod ko. Nananaginip lang naman ako, diba? Opo, Miss Mon. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan dahil sa sinagot nito. Inabot niya sa akin ang water tumbler ko at uminom ako ron para makalma. Inimpis ko lang ang mga gamit ko tapos nagtaksi na ako papuntang hospital. Kahit panaginip lang yun, hindi ko pa rin maiwasan ang hindi matakot. Paano kung pangitain pala yun? What if babalayo sa mangyayari ngayon o bukas? Natatakot ako. Napahinto ako sa paghakbang nang makita ko ang mga doktor at nurse na pumapasok sa room ni Ali. Naitakip ko ang aking kamay sa bibig ko at sunod-sunod na tumulo ang mga luha ko nang maalala na ganito ang senaryo sa panaginip ko kanina. Ayokong makita. Hindi ko kaya. Humakbang ako palayo ron dahil hindi ko na kayang muling makita na namatay siya sa harapan ko. Pumunta ako sa chapel dito sa hospital at taimtim na nagdasal. Tanging ang Diyos lang ang makakapitan ko sa mga ganitong pagkakataon. Bumili muna ako ng tubig at kinalma ang sarili bago bumalik sa room ni Ali. Ano man ang gawin ko, hindi ko ito matatakbuhan. Kailangan kong harapin ang katotohanan. Naabutan ko si Jiro na papalabas pa lang ng pinto. Jiro, ano nangyari? Sumilip ako sa loob at naitakip ko ang kamay sa bibig nang makitang wala na roon si Engineer Del Valle. Nasa si Ali? Hindi siya sumagot kaya mas lumakas ang kabog ng dibdib ko. Jiro naman, please, magsalita ka naman oh. Nanatili itong nakayuko at para bang pinagbagsakan ng langit at lupa. Monica, kasi sabihin mo na sa akin. Nasaan? Dinala na siya sa morgue. Napaupo ako dahil sa sinabi niyang yun. Nanginginig ang katawan ko sa sobrang sakit ng nararamdaman ko ngayon. Parang gusto kong yumpog ang sarili ko. At sabihin panaginip lang to katulad kanina. Pero heto ako ngayon at gising na gising. Ang daya-daya naman niya. Pinasaya pa niya ako tapos iiwan din naman pala niya ako. Napahagulhol na ako ng iyak. Sobrang sakit malaman na hindi ko na makakasama at makikita pa yung taong nakasanayan ko nang nandito. Na kahit gaano karaming taon man ang hintayin ko, hindi na siya babalik pa. Monica, tumayo ka na dyan. Inangat ako ni Jiro at umiiyak akong yumakap dito. Tahan na, hindi magugustuhan ni Ali kapag umiiyak ka. Hinagod nito ang likod ko pero mas napaiyak lang ako lalo sa isipin na wala na talaga siya. Masakit, Jiro. Napakasakit. Gabi-gabi, hindi ako makatulog. Natatakot na baka isang umaga hindi na siya magigising ng tuluyan. Tapos ngayon, heto. Nangyari na ang kinatatakutan ko. Tumahan ka na. Ako na malalagot kapag hindi ka pa rin tumigil sa pag-iyak. Inabot nito sa akin ang panyo niya. Tara na ron, naghihintay na si Ali. Ayoko man pumunta pero hindi pwede. Kailangan kong harapin to. Bawat hakbang ay mas sumisikip ang dibdib ko. Yung makita nga lang siyang natutulog sa koma para na akong dinudurog. Paano pa kaya yung makita siyang nakahiga at wala ng buhay? Jiro, wala na siya. Iniwan na talaga ako ni Ali. Umiiyak kong sambit habang naglalakad kami. Tuyuin mo yung luha mo. Wait, ako na pala. Inagaw nito sa akin ang panyo at tinuyo ang mukha ko. Hindi ko yata kayang makita. You have to. Tatagan mo lang ang loob mo. Binuksan nito ang pinto at napaawang ang bibig ko nang makitang hindi ito ang morgue. Iginala ko ang mata ko sa paligid at nakita roon ang lalaking iniiyakan kanina. Umiiyak akong tumakbo palapit dito. Sinubukan ko siyang gisingin pero walang nangyari. Nag-iiyakan na rin ang mga kasama namin sa kwarto. Lumuhod ako sa gilid ng kama ni Ali at hinawakan ang kamay nito. Umiiyak akong ipinatong doon ang kalahati ng mukha ko.
Ramdam ko ang bawat pagtulo ng luhang bumabasa sa kamay niya. Ali, Ali. Yun lang ang kaya kong sabihin. Natigil ako sa pag-iyak nang may kamay na marahang humagod sa buhok ko. At kasunod nun ang isang pamilyar na boses. Tahan na. Tumunghay ako upang tingnan ang may-ari ng kamay at ang nagsalita. Dahan-dahan itong nagmulat tapos ay tumingin sa akin at ngumiti. I'm back, baby. Mas napaiyak akong lalo. This time, hindi na sa sakit o lungkot, kundi sa sobrang saya. Tumayo ako at niyakap siya. Isinubsob ko ang mukha ko sa dibdib nito at ang kalahati ng bigat ko ay nakapatong kay Ali. Naramdaman ko ang marahang paghagod niya sa buhok ko habang umiiyak ako. Akala ko, iniwan mo na ako. Hindi nga kita kayang mawala, iwan pa kaya. Tiningnan ko siya na mugto ang mata. Gamit ang nanginginig pang kamay ni Ali, ay tinuyo nito ang luhang bumasa sa aking mukha. Pero, bakit sabi ni Jiro kanina, wala ka na raw? Dinala ka na sa morgue. Binukulan ito ng masamang tingin ng kaibigan namin. Hintayin mo lang na gumaling ako, ikaw ang ihatid ko sa morgue. Nagbibiro lang naman ako. It's a prank. Nagtawanan ang mga kasama namin sa kwarto. Ngayon ko lang na-realize na acting lang yung pang-iyak nila kanina. Na planado lahat at ako lang ang walang alam. Did he make you cry? I nodded slowly, wiping my tears. You'll pay for this, engineer. Tumingin sa akin si Ali. Ito yung mga matang 6 na buwan kong hindi nakita. Totoo ba na... totoo ang ano? Na nag-asawa ka na? Literal na napaawang ang bibig ko dahil sa sinabi nito. Habang ang mga kasama naman namin ay humahagalpak ng tawa. Lalo na si Jiro nakalupagi na sa sahig. Hawak ang tiyan at tawa ng tawa. Who told you that? Loko ka, Jiro. Loko ka talaga. Hintayin mo lang talagang gumaling ako, sasapakin talaga kita. Jiro, nakakarami ka na. Kanina mo pa ako pinaglololo ko. Kinuha ko ang throw pillow ng sofa at pinaghahampas ko nun ng kaibigan kong tawa pa rin ng tawa. Loko ka? Pinaiyak mo pa ako kanina. Kaya ba pinunasan mo luha ko bago tayo pumasok? Kasi baka makita ni Ali? Kalma ka lang, Monica. Aray, masakit yan. Kaya naman pala may pasabi-sabi ka pa na lagot ka kay Ali kapag nakitang umiyak ako. Kasi ganito, makikita niya talaga. Pinaghampas ko siya sa gigil ko. Ang lakas niya mang-trip. At hindi lang ako ang pinagtripan niya, kundi si Ali nang sabihing nag-asawa na raw ako. Loko ba siya? Natigil lamang ako sa kahahampas kay Jiro nang pumasok ang ma'am ni Ali kasama ang kapatid nito. Nakangiting hinaplos ng ma'am nito ang kanyang buhok. Hindi na ako magtataka kung hindi na sila nagulat, nagising na ang anak nila. Dahil mukhang nakita na nila kanina. Kumusta ang pakiramdam mo, anak? Nanghihina ako. Halikan mo nga mo nang lumakas. Halos matunaw ako sa kahihiyan dahil sa sinabi ni Jiro. Diyos ko, sa harap pa talaga ng mami ni Ali. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko nang mapagtantong nakatingin silang lahat sa akin, pati yung mama niya. Ilang segundo kong hindi kumibo bago humakbang palapit sa lalaking nakahiga sa hospital bed. Naupo ako sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay niyang may nakakabit na dextrose. Yumuko ko at hinalikan siya sa pisngi. Nag-init yung mukha ko at hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Nagtilian yung mga kasama namin kaya mas lalo ako nahiya. Nag-iwas ng tingin si Ali pero nakita ko na napangiti siya. Sa side ni Ali. Akala ko katapusan ko na nung naaksidente ako. Ang huli ko lang naaalala ay ang malakas na impact ng pagbangga ng kotse ko sa poste. Kasunod nun ay ang tunog ng ECG machine. Nang buksan ko ang mga mata ko, nasa loob na ako ng ICU. Malabo ang paningin ko pero nakita ko ang mga doktor at nurse na pumasok sa kwartong ito. Chinecheck nila ako. Pero wala akong lakas para alamin ang lahat ng nangyayari. Ang tanging alam ko lang ay buhay ako. Muli akong nakatulog dahil sa panghihina at nang magmulat ako ay nasa ibang kwarto na ako. Recovery room, I guess. This time wala na yung mga aparatong nakakabit sa katawan ko at mas maaliwalas na rin dito. Anak, mabuti naman at gising ka na. Nakita ko si mami na umiiyak.
Naguguluhan man sa mga nangyayari ay niyakap ko pa rin siya. Stop crying, Mom. I caressed her back. You scared me to death, son. Akala ko iiwan mo na si Mommy. I won't, Mom. I would never do that. Salamat sa Panginoon at gising ka na, anak. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kapag nawala ka. I promised that I would take care of you when you grow old. So why would I leave you too early, Mom? Nakangiting hinaplos nito ang mukha ko. Lumabas muna siya sandali kasama ang kapatid ko para kausapin ang doktor. Naiiwan ako sa kwarto kasama si Jiro, Chloe at pinsan kong si Zach. At ang asawa nitong si Kalia. Lumapit sila sa akin at kinumusta ang lagay ko. Nakipag-fist bump pa sa akin si Zach at Jiro. Kahit nanghihina, nagawa ko pang umiti sa kanila. Gaano katagal na ba ako natutulog? Biglang nawala ang ngiti sa labi nila at nag-iwas ng tingin na para bang iniiwasan ang tanong ko. 6 na taon, tol. Malungkot na tumingin sa akin si Jiro. 6 na taon kaming naghintay na magising ka. Kaya naman ganun na lang ang iyak ni tita kanina. Si Monica, kamusta na siya? Natatakot ako dahil batid kong marami nang nangyari sa 6 na taong lumipas. Hindi siya nagsalita kaagad, kaya natakot akong lalo. Jiro, magsalita ka naman. Kumusta siya? Nasaan si Mon? Nag-asawa na siya. Parang gusto ko na lang ulit bumalik sa pagkakakoma matapos marinig ang sinabi niya ngayon. Nakalaya na si Sam. Nagkabalikan na sila. Sabi ni Zach na nakatayo sa gilid ng kama ko habang nakasuksok ang mga kamay sa bulsa. Ganun ba? Malungkot kong sambit. Pinipigilan ng sariling mapaiyak. Huwag kang mag-alala, kahit naman nag-asawa na siya ulit, binibisita ka pa rin naman niya. Nandito nga siya ngayon eh. Wait, papupuntahin ko rito. Lumabas si Jiro at naging sobrang tahimik na ng kwarto. Ilang minuto lang ay bumalik na ito kasama si Monica. Naiyak ito nang makita ako. Hindi ako nakatiis kaya hinagod ko na ang buhok niya kahit sobrang nangihina na ako ngayon. Nakabalik na rin si na Mom. Sobrang saya ko nung nalaman na hindi totoong nag-asawa na siya at nagkabalikan na sila ng Sam na yun. Lalo na nung hinalikan niya ako. Ay, kakilig naman. Buti na lang, Ali, gumising ka na. Palagi na lang umiyak tong beshi ko dahil dyan sa kalagayan mo. Binibiro ka lang namin, tol, ha? 6 na buwan ka lang walang malay, hindi 6 na taon. Humagal pa kito ng tawa. Loko talaga kahit kailan. Hindi nakakatuwa yung biro niya. Pinayak pa nila si Monica. Humanda talaga siya sa akin kapag nakarecover ako mula rito. Pero kahit ganun, natutuwa pa rin ako dahil hindi yun totoo. Hindi ko alam kung paano ko hahabulin ang nawalang 6 na taon. Sa side ni Monica. Nagstay pa rin si Alice sa hospital kahit nagising na siya para sa iba pang test at gamutan. Nanghihina pa rin ang katawan niya dahil sa matagal na pagkakatulog. Nag-undergo siya ng therapy para bumalik na sa normal ang katawan niya. Nahihirapan kasi siyang lumakad at kumilos ng una. Which is normal lang naman kapag kagagaling lang sa coma. Mabuti na lang talaga at mabilis ang naging recovery nito. Binantayan at inalagaan ko siya sa hospital habang nagpapalakas pa siya. Ako na rin ang sumasama sa mga therapy ni Ali kapag wala ang mom niya. Makalipas ang halos 3 linggo ay pinayagan na siya ng doktor na lumabas. Balik na siya sa normal. Nakakakilos at nakakalakad na rin ng maayos. Hindi naging madali yung physical therapy, pero nakaya naman ni Engineer Del Valle. Dahan-dahan. Paalala ko pagkabukas ng metal door ng elevator ng condo. Ang driver na magdadala sa taas ng mga gamit ni Ali. Nakakbay ang isang braso niya sa akin habang naglalakad kami sa corridor papunta sa pinto ng bahay niya. Nang buksan ko yun ay sumalubong ang pagputok ng confetti at ang pa-welcome banner para sa lalaking kasama ko. Nandito ang mga kaibigan namin at ang mga bata. Tito Engineer! Masayang tumakbo palapit dito ang anak ko para yumakap. Binuhat siya ni Ali at inayos ang bangs na nagulo. Masaya ako makita ka ulit, Luis. Ako rin po, tagal mo natulog. Akala ko nga iniidolo mo si Sleeping Beauty kasi pang girl. Bakit mo siya ginagaya? Natawa si Ali at ang mga kasama namin sa sinabi ng anak ko. Mukhang napagkwentuhan nila dati si Sleeping Beauty. Ang daldal naman kasi talaga nitong anak ko. Sabi ko nga kay Mommy, kiss ka na para gising na ikaw. So, what did she do?
Siyempre, Nick. Kumain na tayo. Lalamig ang pagkain, Luis. Tara na. Huwag mo munang kulitin ng Tito Ali mo. Kinuha ko na ang anak ko rito at ako na ang nagkarga. Pero mami, di ba? Totoo talaga yung fairy tale? Gising na nga si Tito Engineer. Kumain ka na lang. Gusto mo ng spaghetti? Nagkakain na lahat sa dining area habang ako naman ay pumunta sa living room para kuhain ang naiwan kong pamusod roon ng buhok. Nadatnan ko si Ali na nakaupo roon at kalong ang anak kong lalaki. Nandun din si Luis na ipinapakita ang mga drawings niya para sa Tito Engineer niya. Kayong dalawa, maghugas na kayo ng kamay ron. Galing lang akong banyo, bigla na lang kayo nawawala. Mommy, may cake pa ba? Meron pa naman, hingi ka sa ninang Chloe mo sa kusina. Hinatak na nito ang kapatid papunta roon, kaya kami na lang ni Ali ang naiwan. Yumuko ako para damputin ang mga scrunchie na naiwan ko sa sofa kanina. May brasong yumakap sa bewang ko at hinatak ako paupo sa kandungan nito. Bumilis ang tibok ng puso ko nang maramdaman ang paghinga niya sa aking batok, sapagkat nakasubsob siya roon. Thank you, Mon. Thank you for taking care of me. I heard you cried when I was in the state of coma. Nilingon ko siya at nagtama ang mga mata namin. Malamang iiyak ako. Bakit? Nag-aalala ka? Napaiwas ako ng tingin. Nahihiya. Oo. Hindi man ako nakatingin dito pero kita ko sa peripheral vision ko na nakangiti siya sa akin. Kasi natakot ako mawala ka. Mahal kita. Halos pabulong ko ng sambit sa hangin. Hinawakan niya ang baba ko at iginaya ko paharap sa kanya. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko nang matitigan ko ang mga mata ni Ali. Isang ngiti ang nakapintas sa labi nito na mas nagpabilis sa tibok ng puso ko. Ulitin mo yung sinabi mo? Nasabi ko na. But I want to hear it again, baby. I took a deep breath before I uttered those words again. I love you. I waited for more than 3 years to do this, baby. I was about to say something again when his hand cupped my face and his lips landed on mine. I closed my eyes and felt his soft lips slowly brushing mine. That seems like savoring every second. My arms wrapped around him and responded on his kiss. It was gentle and soft that made my heart scream. Tol, try natin yung bagong release na game dyan sa Napaawang ang bibig nito nang makita kami. Ganon din kami ni Ali na mabilis na kumalas sa isa't isa. Pero nanatili akong nakakalong dito. Gutom pa pala ako. Sabi na lang nito at bumalik na ulit sa kusina. Natawa na lang kami ni Ali sa nangyari. Nakaramdam ako ng hiya pero nakalimutan ko kaagad yon nang muling angkinin nito ang mga labi ko. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas malalim na. Inimbitahan kami nila Kalia sa bagong gawa nilang resort. Hindi ko kasama yung mga anak ko dahil uuwi rin naman kami bukas. Pinagbuksan ako ni Ali ng pinto ng kotse at nakangiti kong tinanggap ang kamay niya. Grabe, ang ganda naman dito. Did you like it? Yeah, seryoso, maganda. Mas maganda ka pa rin. Alam ko. Lakas ah. Natatawa nitong sambit. Project ko. Yeah. When I was in the company but this time si Jiro na pinagpatuloy ko. It looks nice. Restaurants and resorts ang business ng family nila Kalia. Pareho sila ni Zach na nasa food business. At dahil pinsan ko siya, sino pa bang kukunin ni Zach para mag-take ng project na to? Siyempre, ang Del Valle Real Estate Corp. Inakbayan ako nito at hinagkan sa sentido bago pumunta ron. I'm sure dadayuhin to ng tao kapag nagbukas na. Kapag open na to, dadalhin ko rito ang mga anak ko. We will, baby. Monica! Kalia greeted us. Nandun din si Zach at ang tatlong hindi ko kilalang lalaki, pero tingin ko ay staff ng resort at tauhan ng Del Valle Real Estate Corp. Nakikinig lang ang mga ito sa sinasabi ng asawa ni Kalia. Pasensya na kung ngayon lang kami nakarating, na traffic kasi. It's okay, don't worry. By the way, what do you think about this? I'm sure maraming pupunta rito kapag nag-opening. We are looking forward to that. Maybe next month magbubukas na kami. May mga pinapolish lang na construction. We are in the 95% of the construction. Sooner or later, it will be open for public guests. Can I have you for a while, Engineer Del Valle? Sabi ng babaeng kadarating lang na may hawak na blueprint. I just want to show you something.
Tumingin ito sa akin at tinanguan ko lang siya. Sumama siya sa babaeng yon samantalang si Kalia naman ay inaya akong kumain muna. Nag-fruit tea lang siya dahil kumain na sila ni Zack kanina. Sino yung babae? Tanong ko habang pinapaikot sa tinidor ang pasta. Yun ba? That's Architect Garcia, isa sa mga nag-design ng resort. Inilapit nito ng bahagya ang mukha sa akin para bumulong. Matagal nang may crush ang babaeng yun kay Engineer Del Valle. Ganun ba? Sumikip bigla ang aking dibdib. Napansin yata nito na nalulungkot ako kaya hinawakan niya ang kamay ko. Don't worry, hindi naman siya pinapansin ni Ali. Kahit sinabi ni Kalia na huwag ako mag-worry, hindi ko pa rin maiwasan. What if habang magkasama sila ngayon, nilalandinan ng babaeng yun si Ali? Nakampante lang ako nang makabalik na silang dalawa. Nakangiting nagkwekwento yung Architect Garcia na tumatawa-tawa pa. Halata naman na nilalandi niya si Engineer Del Valle. Lumapit kaagad dito nang makita ko at umakbay sa akin sabay halik sa noo ko. Pakiramdam ko tuloy ang ganda-ganda ko rito. Mamatay ka sa inggit, Architect Garcia. Kumain ka na ba, baby? Katatapos lang. Yung food mo, Ali. Pinadala ko na sa magiging room niyo ni Mon. Ikaw na lang din kasi ang hindi pa kumakain. Sabi ni Kalia na nakayakap sa braso ni Zack. Engineer Del Valle, pwede bang tulungan mo akong buhatin tong kahon para ilipat doon? Yeah, sure. Wait lang Naiwan ako kasama yung architect na may gusto kay Ali. Biglang nagbago ang timpla ng mukha niya at tinaasan ako ng kilay. We almost kissed kanina. Uminit ang ulo ko sa sinabi niya pero hindi ko yun ipinahalata. But don't worry, it was just an accident. It's okay. I flashed a warm smile like it's not a big deal. I can see the disappointment in her face, but she hid it immediately. I know she is just trying to annoy me, and I don't want her to get what she wants. I would never give her that satisfaction. Are you jealous? I laughed sarcastically because of what she said. Why would I? He's my crush, and we almost kissed kanina. Too childish, girl. I folded my arms over my chest and the side of my lips rose up. Crush mo lang siya, ako ang mahal. Saka bakit naman ako magseselos? And hindi ka nga pinapansin ng boyfriend ko. Nagusot ang mukha niya pero kaagad ding nagpanggap na mabait nang lumapit sa amin si Ali at umakbay sa akin. Tara na sa room, gusto ko na kumain. Kanina pa naghihintay ang pagkain. Tumingin siya sa mga kasama namin na nasa hindi kalayuan. Kain lang ako. Excuse us, Architect Garcia. By the way, it's nice meeting you. Kita kong inis na siya kaya mas lalo akong natuwa. Pumunta na kami sa villa na sinasabi ni Kalia kung saan kami mag-stay ni Ali. Sa sala pa lang ay naamoy ko na ang pagkain sa kusina. Isinarado nito ang pinto habang ako naman ay tiningnan ng lugar. Modern type siya at fully air-conditioned din. I love you. Niyakap ako nito mula sa likod. Crush ka pala nun? Si Architect Garcia? My girlfriend is jealous. Gosh, ganun ba ako ka-obvious? Hindi kumain ka na. Kumawala ako at dumiretso na sa kusina. Kumuha ako ng baso at nagsali ng tubig sa harapan ng lamesa. Natigilan ako sa pag-inom nang yakapin ako ni Ali. Ikaw lang ang mahal ko. Wala akong pake sa babaeng yun. I can see that naman pero hindi ko lang maiwasan na magselos. Trust issue sa past relationship maybe. Ibinaba ko ang baso at pumihit paharap sa kanya. She told me na you almost kissed kanina. Huwag ka magpapaniwala ron. Last time nga pinagkalat niya na may nangyari sa amin. Nakakoma naman ako. Malala na siya. Naiiling kong sambit. Sobra. He pulled back the strand of my hair at the back of my ear while staring at me. His eyes looked down on my lips and without a glimpse of second, he claimed it. He pulled me closer to him as he deepened the kiss. Ali started, squeezing my side gently. I wrapped my arms around his neck and responded with the same intensity. I'm catching my breath when he let go of me. I thought we are done but he pulled up the hem of my top. Ali, sabi ko sa pangalan niya nang halikan nito ako sa leeg habang inaalis ang pang-itaas ko. Kumain ka na, lalamig ang pagkain. I will, baby. He answered but it sounded so, I already saw that, baby. Not once, but twice. I was drunk, okay? He chuckled.
while staring at me intently. I remember the last time you forced me to touch you here. That was 7 months ago. And I was, Napatigil ako sa ginawa niya. Heat started to run on my veins. He stood up and claimed my lips again, as his other hand unbuttoning his polo. I helped him. Nang hindi tinitigil ang halik, napatuon ang kamay ko sa lamesang nasa likod ko nang bumaba ang labi nito sa aking leeg. I'm just wearing a skirt, kaya madali niya nakuha to. Ali. I uttered his name. Nakaramdam ako ng hiya at napaiwas ng tingin dito dahil nararamdaman ko na makukuha niya ako, na naaakit na ako. Ngunit kaagad naglaho ang hiya sa katawan ko. Nang idiretso niya na ang gusto niyang gawin, hindi ko mapigilan na magingay. Malapit na. I almost cursed him. Hinawakan nito ako sa bewang at ipinatong sa lamesa. He pulled the chair and sat there. Ali! I screamed his name dahil sa ginagawa niya. Napahiga ako sa lamesa nang tuluyan niya na akong angkinin. Ali! Nasabi ko nang bumibilis na ang kilos niya. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko nang humupa ang init. Tinulungan ako nitong bumangon at hinalikan ako nito. I love you. He kissed my forehead. I love you. Oh my God. I almost fell from the table when I heard a knock. Dali-dali akong bumaba at muntikan pang matumba dahil nanghihina ang mga binti ko nang tumapak ako sa sahig. Mabuti na lang at naalalayan ako ni Ali. You look nervous, baby. Stop laughing. Magbihis ka na nga dyan. Natataranta na ako rito tapos nagagawa pa niyang tumawa. Itinali ko lang ang buhok kong nagulo at inayos ang suot bago pinagpuksan ang kumakatok. Isang lalaki sa tansya ko ay nasa early 50s na ang bumungad sa amin. Ngumiti ito sa amin ni Ali. Hi, I'm Chef Michael. Nakipagkamay kami rito. It's nice meeting you, Chef. Napatingin ako sa kamay ni Ali, buti na lang right-handed ang shake hands. Mukhang pinagpapawisan ka, iha. I made an awkward laugh. Hindi alam ko anong sasabihin. Mainit kasi sa kusina. Makahulugang sambit ni Ali, kaya napatingin ako rito. By the way, dinalhan ko kayo ng halo-halo for dessert. Naku, salamat po. Ako na ang humawak nun. Ano, Engineer Del Valle, kumain ka na ba? Yeah. He answered with that meaningful smile and looked at me. Langya, Ali. So, how's the food? Masarap. Sobrang sarap. Si Ali Del Valle na kaya ang makakatuluyan ni Monica? Ano na kaya ang nangyari kina Sam at Ana? Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Sana ay muli niyong subaybayan ang susunod na yugto ng His Wife and Mistress. Maraming salamat!